So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon, it's official. Mukhang tanga si Amy Marcos. So, lahat na nga ginawa ni Amy Marcos. So, nagpakaaso, nagpakabalay-balentong, nagpakatanga para lang po siya ay mapili ni Sara Duterte na maging vice presidente at katandem sa 2028 elections. So, kahapon nga po, no, sabi nga ni Sara, nagbigay po siya ng kanyang clue kung sino yung kanyang katandem na nire-recruit niya nga po no, sa 2028. At mukhang hindi si Amy Marcos po yun. Kawawa, sabi ko nga sa inyo mga Street Toys pag si Amy Marcos po napahiya, tuwan-tuwa po talaga ako. Kasi lahat na lang po no, kinompromise na po ni Amy Marcos. Yung kadugo niya, kapamilya niya, pati yung tatay niya na binastos-bastos si Sara Duterte na hukayin daw po. At itatapos sa Philippine Sea, ginawa po yan ni Sara. At pinabayaan lang ito ni Amy para lang sa kanyang ambisyon na maging vice presidente nga po ni Sara. Yun nga lang, ang ending nga po, hindi po siya napili ni Sara. So, tingnan nyo to So, ito galing tong, hindi ko kaya kung saan ako nakuha to. So, sabi dito, ito, Bombo Radio pala, So, VP Sara, may katandem na sa 2028 presidential elections. Di ba? So, ito. Panoorin na lang natin tong video na to sa SMNI. Baka makapiright tayo nito. Subukan lang natin Sige. Puso ang Vice President. Ang OA talaga, no? Ang OA talaga ni Sara, no? Kasi wala naman yan sa listahan. Dala po, pwede na dito. Wait, sandali andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Alam nyo, inis talaga ako sa mukha niya ni Sara, no? Napakasimple lang naman tanong, may napili ka na bang vice presidente? Ayoko rin naman na parang palingkera yung boses no? Tangina. Ganito ba gusto niyo maging presidente? No, parang palingkera? may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Ayan So malinaw. So meron daw ni-recruit si Sara last year pa para maging vice presidente niya sa 2028 election. So ibig sabihin nito, 3 years in advance yung kanyang kanyang preparation, Puta, ayos din no. Kaso, kapag si Presidente Bongbong Marcos nga po nagtatrabaho, si Sara nagsisimula na pumumulitika. So kaya naman pala no, yung papunta-punta niya nga po sa mga ibang bansa no na nakikipag-usap sa mga OFW. So parte pala yun na kanyang kampanya. Pwede ba yun? Dapat bawal yun di ba? Especially nag-declare na siya, no? huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Wala sa ugali ko yon. Sa ugali niya pero nanapak siya ng sheriff. Puta yun, naparte ng trabaho niya yun. Nung napikon siya, nanapak siya ng sheriff, di ba? Trabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Tanginan to, no? Naging bala ko doon Mukhang may clue tayo Okay. Actually, may clue talaga doon. So, kasi ang sabi nga ni Sara, ang napili niya ang vice presidente, yung katandem niya nga, siya yung magpapapanagot doon sa mga gumawa nga daw ng mga kamalian sa bayan, no? Sabi niya yon. So, ibig sabihin nun mga ka-streetwise, abogado yon. Kasi hindi naman kasi pwede kung sino-sino lang, di ba? Papanagutin mo yung ibang tao, no? Ang may kapasidad lang po talaga na makagawa nun, abogado.
No, so sinong abogado ng malapit kay Sara? So ang nakita natin dito si Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano. Yung dalawa na yan. Abogado eh. Si Amy hindi po siya abogado. No? So tingnan nyo ako'y natatawa talaga kay Amy, no? Puta, nagpakaaso siya. Tapos binaboy-baboy na yung pamilya niya ni Sara. Pati yung tatay niya nga nadamay para lang sa kanyang ambisyon na maging vice presidente ni Sara. Ang ending, hindi naman pala siya ang pipiliin. So mukhang tanga. Pero by the way, mga ka-streetwise, no, medyo makapal ang mukha lang dito ni Sara, no? Kasi sabi niya, kailangan daw merong mapanagot. Well, in the first place, no, si Sara dapat ang managot, no? Kasi bukod nga po sa kanyang corruption na ginawa, bukod din po sa kanyang EGK na ginawa, meron din po siya meron din po siyang illegal na ginawa nung siya po ay naging abogado. Abogado pala yan si Sara, oh. Baka nakalimutan natin, abogada pala yan, no? So ngayon, tingnan nyo to, ha. So syempre, alam naman po natin ito. Ito, ano na nangyari dito, mga ka-streetwise? Yung nalapak nga po siya ng sheriff. Matagal na to, di ba? O ito kayo rin, matagal na yan, ba't mo binabalikan? Ayun nga eh. Matagal na nga ito, pero hanggang ngayon, wala pa rin po siyang consequences na nangyari. So, alam naman po natin, no, na si Sara dito eh, na-filean po siya ng kanyang unang disbarment case. O ito, why the nationwide associations of sheriff under the Sheriff Confederation of the Philippines suing lawyer Mayor Sara Duterte for disbarment. So, actually, nakadalawa na nga ito eh. Nakadalawang disbarment case na nga si Sara dito eh. Yung isa 2012, tapos wala nangyari. Tapos nire-apply po nila ito noong 2013. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. So, favorite talaga ng Supreme Court si Sara, no? Isipin niyo yan, ha? Si Sara, abogada daw. Tapos yung sheriff is parte ng judiciary. Tapos sinapak niya yung sheriff. Eh, di boba nga. Boba. Oh. So, ano ba? Tanga talaga nito. At bukod dyan, mga kababayan, no? Huwag po natin kakalimutan na nung last year, last 2 years pa pala ito. Oh. November 27, 2024. Kung maalala nga po natin, itong si Atty. Larry Gadon, nag-file din po ng disbarment kay Sara. Gadon files disbarment complaint versus BP Sara. Oh. Ngayon alam nyo kung anong point ko dito. Ang kapal-kapal ng mukha ni Sara na magbanggit na dapat nang may ginawang mali magkaroon ng pananagot. Yung ginawa nga ni Sara hanggang ngayon wala pa rin pananagutan eh. Ay, Supreme Court, ano na nangyari? No, mukhang favorite talaga si Sara, di ba? Kasi actually, mga streetwise, no? Kung titinan po natin tong grounds nga po na final nga po ni Atty. Larry Gadon. So, ano talaga to? May grounds talaga ito. Oh. While it may be alleged that the intent has not been consummated, nevertheless, the statement revealed a fully constituted plan for murdering 3 above individuals as she further affirmed that the assassination plot is not a joke. So ito na nga po yung grave threat niya na ginawa kay PBBM, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. O, di ba? So dito nabanggit din dito ni Gadon yung kanyang pananapak po sa sheriff ni Sara. Siya po yung mayor ng Davao. O, tapos following the Vice President controversial online rant, National Security Advisor, Secretary Eduardo Año on Sunday, that the threats to the life of President Marcos will be thoroughly investigated and deemed a matter of national security. So actually, ano nangyari dito? Diba? Ano nangyari dito? Diba? Actually, ang alam ko may nabanggit na dito yung DOJ noong nakaraang araw. Pero ang point natin dito, no? Mayroon pong disbarment case po kay Sara. No, meron pong disbarment case meron disbarment case kay Sara na isang dekada na pong naka-file sa Supreme Court at meron po kay Atty. Larry Gadon 2 years ago. So bakit hanggang ngayon wala pa rin pong resolution dito yung Supreme Court? So talagang garapalan na lang talaga? Hindi actually tayo nire-respeto natin yung Supreme Court. Pero kapag ganito naman na sobrang tagal na at wala naman nangyayari, so garapalan na lang to. Sara-sara na lang talaga, Sara-sara, ganon. Oh.
So by the way, mga streetwise, no? So kung babalikan po natin yung topic ngayon natin, ako po tuwan-tuwa po talaga dahil nga po dito sa nangyari nga po kay Amy Marcos. Tingnan niyo to May video dito no? Ito yung ito yung kinikilig pa si Amy Marcos na nung tinanong siya na Amy, Sara Amy daw sa 2028 election, tapos kinikilig pa siya. Feeling niya na siya na yung mapipili ni Sara. Yun naman pala hindi. Tingnan niyo to. Saan na ba yan? Ito, tingnan niyo. Ayan Wala, Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. O, di ba? Ay, si Robin talaga, no? Okay nga. Ang sabi ng media, Amy. O sabi ni Robin, daw, Sara Amy daw na tandem 2028, sabi ni Amy. Ay, ano ba yun si Robin? Huwag naman siya ganyan. Isa pa nga. Ang mukha nito, nakanganga pa talaga, no? Lang yan to. Haba na nga ng baba, postiso pa ang ngipin nito. Para postiso ngipin, Ano ba yan? Tignan nyo, di ba? Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open na. Aso ka nga. Open to VP. Hindi siya nag-announce, kaya muna siya. Kayo talaga. Pero ma'am, yung kanyang announcement na yun, anong tingin niyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya Ano walang kina-charge? Paano walang kina-charge? Actually, nung nagbigay nga po si Ping Lacson ng kanyang recommendation na draft sa Blue Ribbon Committee, napapakasuhan na nga po si Jinggoy, si Joel, tsaka si Cheese. Anong ginawa ninyo sa minority block? Hinarangan ninyo. Tapos magreklamo to si Amy na wala pa naman na-charge Gago nga lang, di ba? Bobo nga lang nito. So by the way, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, na mukha nga po dun sa statement nga po ni Sara, mukhang hindi talaga si Amy ang napili niya bilang vice presidente. So, mukhang tanga. Ang ibig sabihin nito, puta lahat na ginawa mo, nagpakaaso ka kay Sara, tapos ang ending, hindi ikaw napili. Sakit. Sakit nun, di ba? Ewan ko lang, kung manhid ka na, baka kakabotox mo yan. Di ba? Ganun minsan pa may botox, di ba? Puro anesthesia na yan. So, yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, sa mukhang tanga si Amy Marcos, at saka dito nga po sa mga disbarment issues nga po ni Sara Duterte na mukhang wala na ata nangyari, Sayang lang yung effort, di ba? Sayang lang yung effort na nag-file kung kakampihan lang pala siya ng Supreme Court, Itong si Inday Lustay. So yun mga streetways so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. At di na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you. Salamat and bye-bye.